Si Santiago ay pumalaot ng 84 na araw nang walang nahahalinang isda sa laot. Ito ay tinuturing na sa lao, ang pinakamasamang kaanyuan ng kamalasan. Napakamalas niya na ang kanyang batang aprendes o tao na nagtatrabaho ng walang bayad upang matuto lamang sa gawaing pinag-aaralan niya. Na si Manolin ay pinagbawalan ng mga magulang nito na pumalaot kasama niya. Sa halip, sinabihan si Manolin na sumama na lamang sa mga magagaling na mangingisda. Binibisita ng batang lalaki si Santiago sa kaniyang kubo bawat gabi. Hila ang bingwit, pinaghanda niya si Santiago ng pagkain. Nakikipag-usap siya tungkol sa American baseball at ang paboritong manlalaro ng matanda na si Joe DiMaggio. Sumunod na araw, sinabihan ni Santiago si Manolin na siya ay maglalayag ng malayo patungo sa Gulf Stream, hilaga ng Cuba sa kipot ng Florida para mangisda. Kumpiyansa siya na ang kanyang kamalasan ay malapit ng matapos. Sa ika-80 na araw ng kanyang nakapanlulumong pangingisda, naglayag si Santiago gamit ang kanyang bangka patungo sa Gulf Stream. Inilagay ang kanyang mga linya at sa tanghali ay may nakuha ang kanyang pain na isang malaking isda at nasisiguro niyang ito ay isang marlin. Hindi magawang mahila ang malaking marlin, sa halip ay si Santiago ang nahila nito. 2 araw at gabi ang lumipas habang hawak ang linya. Kahit nasugatan sa pagkikipagbaka at sakit, ipinahayag ni Santiago ang mahabaging pagpapahalaga niya sa kanyang mga kaaway. Madalas niya itong tinutukoy bilang isang kapatid. Napagtanto rin niya na walang sino man ang karapat-dapat na kumain sa marlin dahil sa matatag na karangalan nito. Sa 3 araw, nagsimula nang mag-ikot ang isda sa bangka. Kahit pagod at halos nahibang na si Santiago, ginamit pa rin niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para hilahin ang isda papunta sa gilid nito, para saksakin gamit ang salapang. Itinali ni Santiago ang marlin sa gilid ng kaniyang bangka para lumayag pa uwi habang iniisip ang mataas na presyo na hatid ng isda sa kaniya sa palengke at kung gaano karaming mga tao ang kaniyang mapapakain. Mabilis na nakalapit sa popa ang pating at sinagpang nito ang huli ng matanda. Pinatay ni Santiago ang isang malaking mako shark gamit ang kaniyang salapang. Ngunit naiwala niya ang kaniyang salapang. Gumawa siya ng bagong salapang sa pamamagitan ng pagtali ng kanyang kutsilyo sa dulo ng sagwan para salagin ang susunod na grupo ng pating. 5 pating ang napatay at maraming iba ang napalayas. Ngunit patuloy pa ring dumarating ang mga pating, patalon-talon ng mga isdang lawin sa magkabilang gilid ng kanyang prowa. Patakip silim, halos naubos na ng mga pating ang buong katawan ng marlin. Naiwan ng kalansay ng isda na halos binubuo ng gulugod, buntot at ulo nito. Sa wakas, nakaabot siya sa baybayin bago ang liwayway sa sumunod na araw. Pinagsikapan ni Santiago na makabalik sa kaniyang kubo habang pasan ang mabigat na poste ng layag sa kaniyang balikat. At pagkarating sa kaniyang kubo, natumba siya sa kaniyang kama at nakatulog ng mahimbing. At sumunod na araw, isang grupo ng mangingisda ang nagtipon sa paligid ng bangka kung saan nakatali ang kalansay ng isang malaking isda. Sinukat nila ito at nadiskubreng ito pala ay taas na 18 talampakan mula ulo hanggang buntot. Ang mga turista sa kalapit na cafe ay inakalang ito ay isang pating. Nag-alala si Manolin sa matanda habang naiiyak na makitang siya pala ay ligtas na natutulog. Dinalhan siya ng batang lalaki ng dyaryo at kape. Nang magising ang matanda, nag-usap at ipinangako nila sa isa't isa na magkakasama silang mangingisdang muli. Sa muling pagtulog niya, napanikinipan ni Santiago ang kaniyang kabataan. Mga leon,
sa isang dalampasigan sa Afrika. At doon nagtatapos ang kwento ng Ang Matanda at ang Dagat. Ngunit, teka, ating palawakin ang ating paksa. Ang Matanda at ang Dagat ay nagmula sa bansang United States of America. Ang akdang ito ay sinulat ng isang Amerikanong manunulat na si Ernest Hemingway na isa sa pinakatanyag na nobilista ng ika-20 siglo. Samantalang, ang nagsalin sa Pilipino ay si Eugenio Pineda, isang kilalang tagasalin at guro. Tandaan, may iba't ibang salin sa Pilipino depende sa edition. Paano nabuo ang istorya? Si Hemingway ay inspiradong isulat ang nobela batay sa totoong karanasan ng mga mangingisdang Cuban sa bayan ng Cojimar at Cuba, kung saan siya nanirahan ng matagal. Naobserbahan niya ang hirap, tapang at dedikasyon ng mga mangingisda, kaya ginamit niya ito bilang simbolo ng pakikibaka ng tao laban sa buhay at kapalaran. Ang kwentong Ang Matanda at ang Dagat ay nagpapakita ng mga kulturang pandagat ng mga mangingisda sa Cuba, kung saan ginanap ang istorya. Masasalamin sa kwento ang iba't ibang aspeto ng kultura, tulad na lamang ng pagsusumikap ng mga mangingisda at pagmamahal sa kanilang trabaho. Gayon din ang pagrespeto nila sa dagat at tinuturing nilang itong bilang kabuhayan. Isa pang kulturang masasalamin dito ay ang kanilang paniniwala sa kapalaran at pananampalataya sa kabila ng lahat ng pagsubok. At ang huling kulturang aming napagtanto na maaaring masalamin dito ay ang mga manggagawang ipinagmamalaki ang dignidad sa kabila ng lahat ng pagsubok at ng kamalasan. Ngunit, alam mo ba kung bakit nila ipinagmamalaki kahit na sila'y nabibigo? Anong iyong kasagutan? Kasi ang aking sagot ay dahil meron silang tsansa na magkaroon ng trabaho. Meron silang tsansang maghanap buhay kahit sa kabila ng bawat pagsubok. Ngayon, atin namang talakayin ang mga tauhan at ang kanilang katangian. Santiago. Si Santiago ang pangunahing tauhan sa nobela. Isang matandang mangingisda na nakahuli ng isang marlin. Si Santiago ay matiyaga, matapang, marangal, at may malalim na paggaling sa dagat at sa kaniyang hanap buhay. Lumalaban sa kabila ng kahirapan at kabiguan. Manolin, batang lalaki na alagad ni Santiago, isang aprendes o taong nagtatrabaho ng walang bayad. Si Manolin ay tapat, mapagmahal at may malasakit sa matanda, kumakatawan sa pag-asa at pagpapatuloy ng bagong henerasyon. Marlene, simbolo ng mga dakilang pagsubok ni Santiago, kumakatawan sa layunin at pangarap na kailangang paghirapan. Mga pating ang sumira kay Marlene at ang umatake kay Santiago sa gisag ng mga pagsubok at hadlang sa buhay. Moral na aral, huwag sumuko kahit gaano kahirap ang laban sa buhay. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa tapang at dignidad ng tao. Ang pagtitiyaga, pag-asa at determinasyon ay magdadala sa tunay na karangalan. Ang tao ay maaaring magapi, ngunit hindi kailanman lubusang matatalo. A man can be destroyed but not defeated. At atin nang napalawak ang ating akda. Ngunit, mayroon pa tayong isang talakayin. Ito ay ukol sa pagsasanip ng gramatika at retorika. Alam mo ba na ang gramatika ay mayroong kinalaman sa ating pagbibigay ng opinyon at pagiging interaktibo tungkol sa ating mga nakita, napanood, narinig at nabasa? At dahil dyan, mayroon akong hinandang isang tanong para sa iyo. Pagbibigay ng opinyon. Sa tingin mo ba, pag nagbibigay tayo ng opinyon ay dun na yun natatapos? Hindi. Kasi mayroong nagaganap na pagsang-ayon at pagtutol.
Gayunpaman, ang konsepto ng pagsang-ayon at pagtutol ay maaaring maipagsama sa iisang pangungusap. Alam naman nating lahat na ang pagsang-ayon, pagtutol bilang pagbibigay ng opinyon ay hindi natatapos sa pagbibigay ng aksyon tulad na lamang ng pagtango. Mayroon tayong mga pang-ugnay na maaaring makatulong sa pagbabahayag ng ating damdamin o perspektibo. At dahil dyan, palalawakin ni Kimberly Melendres ang ating akda sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Narito ang mga halimbawa ng pag-ugnay at mga pangungusap na ginagamitan ng pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol. Mga pang-ugnay. Totoo, tinanggap ko, tama ka. Talaga, tunay, tunay nga. Pero, subalit, ngunit, tatapwat, sadyang, at totoo ang sinabi mo. Narito naman ang mga halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng pag-ugnay sa pagtutol at pagsang-ayon. Una, talagang mahusay ang pagkakaganap ng bawat artista sa pelikula. Ang pangungusap na ito ay ginagamitan ng pang-ugnay na talagang. Pangalawa, totoo naman na kakaunti ang kanyang eksena. Ngunit nagpapakita pa rin ng kahusayan sa pagganap bilang dalagang katutubo si Angel Aquino. Ang pangungusap na ito ay ginagamitan naman ng pang-ugnay na totoo at ngunit. Ang pangungusap na ito ay sumasang-ayon at pagtutol. Pangatlo, sadyang malakas ang nais sabihin ng pelikula tungkol sa pakikipagkapwa. Ang pangungusap naman na ito ay ginagamitan ng pang-ugnay na sadyang. Ang pangungusap na ito ay ang pagsang-ayon